Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest kay Typhoon Goryo. Patuloy pa nga itong lumakas at ngayon ay taglay na ang maximum sustained winds na umaabot sa 140 km per hour near the center at gusts pong umaabot sa 170 km per hour. Ang kanyang sentro ay huli pong nakita sa layong 165 km northeast po yan o hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. At ngayon nga po ang kanyang pagkilos ay pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Kasalukuyan ay direktang naapektuhan po nito ang Batanes Province in terms yung hangin niya o severe winds. Makakaranas ng pabugso ng hangin doon sa Batanes Province. Habang in terms of mga pag-ulan naman ay nakakaapekto ito ngayon dito sa Batanes, maging sa Cagayan Province, Ilocos Norte at Apayao Province. Sa natitirang bahagi naman ng bansa ay habagat o southwest monsoon ang nakakaapekto at nagpe-prevail at nagdudulot din ho ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating kalupaan. Maya-maya lamang iisa-isahin po natin yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Sa latest na track na ipinalabas po natin ngayong 5 a.m. sa ating bulletin, makikita nga po natin in the next 12 hours, generally ay pahilagang kanluran pa rin ang kanyang magiging direksyon. So, inaasahan natin na magla-landfall po ito sa Taiwan o southern part ng Taiwan ngayong araw din. At nakikita nga po natin, based na rin po dito sa ating pinakita po na track, itong shaded areas kung saan makikita po natin hagip ng radius ng bagyo ang Batanes Province. Ibig sabihin, yung mga pagbugso ng hangin doon ay inaasahan dulot ni Typhoon Goryo. So kung mag-persist po yung kanyang projection, posible rin ho na this afternoon o mamayang gabi ay lumabas na rin ho ito ng ating area of responsibility. Gayunpaman, patuloy pa rin tayo magantabay sa magiging updates ng Pag-asa. Kaugnay dyan, signal number 2 pa rin ay nakataas sa Itbayat, Batanes o sa municipality ho ng Itbayat doon po sa lalawigan ng Batanes. Habang signal number 1 naman sa natitirang bahagi pa ng Batanes Province. Kaya sa mga kababayan natin doon, patuloy natin silang pinag-iingat, maging alerto po tayo dahil sa lugar na nakataas ang signal number 2, possible ng 62 to 88 km per hour na wind o lakas ng hangin at posibleng magdulot ng minor to moderate threat to life and property. Habang yung nakataas naman ang signal number 1 ay posible ang 39 to 61 km per hour na maximum sustained winds o lakas ng hangin at pwedeng magdulot ng minimal to minor threat to life and property. Samantala, dahil naman sa habagat, inaasahan din natin yung pagbugso ng hangin sa Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, sa eastern portion ng Isabela at northern portion ng Ilocos Norte. Kaya pinag-iingat din natin ang ating mga kababayan doon dahil bagamat wala pong signal o tropical cyclone wind signal sa mga nabanggit nating lugar, ay posible pa rin silang makaranas ng mga pabugso ng hangin dulot ng bagyong Sigoryo. Ibig sabihin, dulot po ng southwest monsoon rather, yung na-enhance na habagat na-enhance po ni Typhoon Goryo. Samantala, in effect pa rin ang ating weather advisory, so possible pa rin yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa Batanes Province at Cagayan Province. Dahilan pa rin ito o direktang epekto pa rin ito ni Typhoon Goryo. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon, maging alerto po at inaasahan nga natin ang halos widespread na pag-ulan dahil nga po sa epekto ng bagyo. Samantala, para sa forecast natin sa araw na ito, mananatiling maulap ang papawrin na may mga pag-ulan sa Ilocos Norte, Apayao at Cagayan Province dahil sa epekto ng bagyo. Samantala, sa Batanes Province ay maulang panahon na may pagbugso po ng hangin dahil din kay bagyong Goryo. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, so particular dito sa Mimaropa region, dito po sa Masbate, Albay, Sorsogon at maging sa Camarines Sur at Catanduanes, asahan natin ang maulap na papawrin at mataas pa rin tsansa ng mga pagulan sa halos maghapon dahil sa epekto ng habagat. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi naman ng bansa ay mga localized thunderstorms po ang pwedeng magdulot ng mga pag-ulan. Anytime of the day po yan. So, posible yung mga 5 minute to 1 hour na buhos ng ulan anytime of the day dahil sa mga pulong-pulong pagkidlat, pagkulog. Sa temperatura naman natin sa Metro Manila, from 25 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat. Sa Baguio ay 16 to 22 degrees Celsius. Tugigaraw ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Lawag ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay malamig din from 23 to 32 degrees Celsius at sa Legazpi ay 25 to 33 degrees Celsius.
Samantala sa Western Visayas, sa Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, maging dito po sa mga region ng Bangsamoro at Suksargen, asahan din natin ang maulap na papahurin at mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa epekto ng habagat. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, posible rin ang mga localized thunderstorms. So, paring maging kampante saan man ang lakad natin for today, huwag kong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Gayon din sa Iloilo. Sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius rin at sa Kalayaan Islands. Sa Cagayan de Oro ay 25 to 31 degrees Celsius. Gayon din sa Zamboanga Peninsula o sa Zamboanga City at 25 to 32 degrees Celsius naman sa Davao City. Nakataas din ang ating gale warning ngayon sa Batanes. So, ibig sabihin, posible nga po o nakikita po natin na maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng karagatan doon. Kaya't hindi pa rin ina-advise na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Especially yung maliliit na sasakyang pandagat dahil sa delikadong kondisyon ng karagatan doon dahil sa presence ng bagyong Sigcorio sa extreme northern Luzon.